Hello mga ka-DG, another electrical service na naman, on-call electrical service. May gagawin nga pala tayo rito at ang kasama natin dito is si Gaspar Enad. Shoutout nga pala sa iyo, Gaspar. So ang gagawin nga pala natin dito. So ayan, ang gagawin nga pala natin dito ay power supply para sa laundry shop. Opo, laundry shop. So ayan, kaya ang na-assemble ni Enad dyan dalawang breaker na may outlet. Dahil isang breaker para dun sa may washing, isang breaker para naman dun sa dryer. Dahil ito nga laundry shop. Power supply para sa laundry shop sa mga machine. So ayan, ina-assemble na nga pala ni Enad dyan. Pagtapos niya nga palang ma-assemble yan, ilalagay natin siya rito. Dito sa area na to. At so ayan, sa area na nga pala na yan, may abang nga pala tayo dyan na para sa ilaw at saka dun para sa switch. Kasi pagka nailagay na nga naman dyan yung machine, magiging madilim na sa likod ng mga machine. At may hirapan pag ito ay nilinis na yung likod ng washing at ng dryer. At dito nga pala, tayo nga pala ang nag-wiring ng mga ilaw dito at saka ng ceiling fan dito sa area na to. Dito sa lugar na to, simula sa ground floor na to at saka sa second floor, tayo po ang nag-rewiring. So ayan, ito yung mga inassemble natin na switch at saka ng para sa may ceiling fan. So ayan, tayo po ang nag-rewiring dito. Up and down, second floor at saka ground floor. Ayan yung dating ilaw na inassemble natin, na nilayout natin. At dito sa may CR, ito napagana na rin natin to, itong mga ilaw na to at saka itong exhaust. So ayan, balikan natin si Enad at ina-assemble niya na. Maya maya isasalpak natin yan at testingin natin kung yan ba mapapagana natin. Ito nga pala yung design ng machine sa likod at sa harap. So ayan nga pala yung design niya at dyan nga pala tayo kumuha ng idea kung anong gagawin nating klase ng design. So ayan, sinend nga pala sa atin ng may-ari. So ito, na-assemble na-assemble na nga ni Enad at naikabit na rin. So ayan, nakahang siya. Ayan, isang breaker. Yung breaker niya may outlet na. At ito yung splicing. I-splice na lang natin yan. Itatap natin siya dito sa may pinaka power supply niya. Para ito matesting natin kung ito ba ating mapapagana. So ayan, na-install na rin natin yung para sa switch at para sa ilaw. Ayan yung naging layout natin. At ayan, pag na-splice na natin yan dito iyan ite-testing natin kung yan ba mapapailaw natin. Ayan nga pala yan pinakailaw dito sa ilalim ng hagdan. Kasi matatabunan siya ng machine, magiging madilim dito sa area na to. Para pag nag-maintenance na sila doon sa likod ng machine, may ilaw na sila at hindi na sila gagamit ng kahit anong flashlight. I-on na lang nila yung switch at ayan, magiging maliwanag na. So ayan, mamaya bubuksan natin isa-isa yung mga breaker at i-testingin natin kung iyan ba magkakaroon ng supply. So ayan, dito marami nga pala yan, i-splice natin yan. Tapos tatakpan natin para malaman natin kung iyan mapapagana ba natin. So ayan, dito sa part na to na-splice na natin siya at ayan, susunod na gagawin natin yan tatakpan na lang natin yan para malinis na siyang tignan. Ito, na-splice na rin natin yung para sa supply ng ilaw dun sa likod ng machine. So ayan yung naging layout niya at ito yung naging layout ng main power supply natin. Ayan, diretso na yan papunta doon sa may panel kasi may breaker din siya doon, yung pinaka main breaker niya. So ayan, isang breaker para sa washing, isang breaker para sa dryer at may mga outlet na siya sa ilalim. So ayan, para pag nag-maintenance sila, kahit hindi na nila hugutin, i-off na lang nila yung bawat breaker sa bawat machine. Kung sakaling magkaroon din ng problema ang bawat machine, may breaker siya na nakaabang na automatic magte-trip at hindi na madadamay yung pinaka dryer niya. Kung washing ang magkaroon ng problema, washing lang. Kung dryer naman, dryer lang. Kaya nakabukod siya. So ayan, yan ang purpose niyan, kaya tig-isa sila ng breaker dyan. Ang amperahe nga pala ng breaker na ginamit natin dito is 15 ampere lang bawat breaker. 15 ampere para sa breaker ng washing at 15 ampere para sa breaker ng dryer. So ayan, tinesting na natin, inuna natin at ayan, may power supply na yung ilalim niyan. Inuna natin isa-isa. At sa awa ng Diyos wala namang sumabog. Successful yan. At doon sa kabila, i-on din natin.
So ayan, success. Napagana natin. Na-on na natin ang bawat breaker. Ngayon testingin na lang natin yan. Doon naman sa may ilaw, malamang yun may supply na yun kasi naka-splice na rin siya. Ngayon testingin din natin. I-on off natin yung switch para makita natin kung siya ba gagana o hindi. So ayan, puntahan natin. Ito, testingin natin kung ito ba ilaw pag on natin. So ayan, success. Napailaw natin. Magiging So ayan, success. Napailaw na natin. Magiging maliwanag na sa likod ng machine pag sila nag-maintenance. So ito yung naging layout natin. Maayos at malinis. Ngayon iaantay na lang natin yung mga machine kung kailan darating para ito matesting natin. Yung mga breaker na yan sinaksakan ko na yan ng barena at saka ng grinder. Tinesting ko kung bawat isa may supply. So success naman, may supply naman siya lahat at wala naman naging problema. So ayan, abangan nyo na lang yung susunod na video natin pagka dumating na yung mga machine. I-video ulit natin para makita nyo na nakalagay na yung mga machine. So ngayon yung video na to hanggang dito na lang muna. At ako nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa bawat video na aking ginagawa. Maraming salamat.